So mga repa, ayan o. Ayan o, kinakalawang na o. Diba? Vintage yan. Oh. Pero working pa rin naman siya. Oh, working siya. Alright, so ito ay so ayan, nasikwat na natin, pwersahan na. Ayun, yun naman sa taas. Wala na pala din pala ito, wala na rin. Matigas pa. Talagang papalitin na. Tigas, dumikit na yung goma. Alright. Oh, kita nyo na yan kung gaano kabulok yan, diba? Working pa rin. Diba? Working pa rin. So ito na ipapalit natin. Paganin natin. Tingnan natin kung magkasing haba. Mas mahaba yung isa. Ayan o, alam nyo ba ito yung orig niya, no? Ayan o, isuso pa yan, chay. Mga repa. Ngayon lang napalitan. Lumang-luma na itong ano ko, sasakyan. Diba? Ito made in Thailand. Medyo mahaba nga lang, KYB. Pero ayos yan. Tataas yan, titingala yan. Okay, salpak na namin. Kung ano, kung paano nyo binaklas, ganun din yung pagkakabit. Ano, mga repa. So yan. Baka magkamali kayo ng pasalpak, ay lalagyan natin ng grasa para mabilis ano. Lilinisan ko lang to. May brush ako dito eh. Para hindi mahirap. Sa yung kabila. Yan mga repa. So sa position nito, wag kayong magkakamali ha. Hindi wag pa ganyan ha. Kasi pag ganito ang pwesto ng inyong shock absorbers eh, para kayong engot dahil papasukan nito ng tubig. Dapat yan nakaganyan. Yan, di ba? So ngayon ay gagrasahan ko nga pala ito para madali pasok. So yan, gagrasahan nyo lang ng konti. Ano? Para dumulas lang. Huwag yung dami-dami eh. Dami lang. Pag dami-dami ay para pampadulas lang. Pag ano, masakit ipasok pag walang lubricant. Kailangan lagi may pampadulas. Nandumi ng sasakyan ko, mga repa. So ayan, nalagyan na natin ng grasa yon, pampadulas lang. So ganito ang position niya na. Huwag palang ganito. Kasi pag nakaganito ang position nyo at kinabit nyo ng pagganito ay para kayong ingot. Ano? Siyempre papasukan nyo ng tubig eh. Hindi ba i-stack yung tubig doon? Pag na-stack yung tubig doon, pwede na kayong mag-alaga ng hito. So ganyan ang position. Ano mga repa? Nasa sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Napakadali lang nito. So dahil nilagyan ko ng pampadulas, so madali na siyang ipasok. Ayan. O nasa sa inyo kung dito pagsabayin nyo, walang problema. Ayan. Ayan. Ayan oh, di ba? Sa kanya wag pa ganyan ha. Pag ganito. Ayan. Tapos ilalagay nyo yung lock.
washer o tinatawag lock nut. Yan, diba? Ganun lang kasimple mga repa. So ito ay dito din. Ayan. Tapos ng nut washer. Ayan. Nasa yung nut ko. Patay tayo dyan, nawawala yung nut ko. Ayun. So nilagyan ko ito ng ng suporta dahil kala ko kanina matigas na yung tumigas na yung shock absorber. So ginalaw ko lang yung yung shock absorber para kasi hindi ko masikwat eh. Okay, hihigpitan ko na ito. Ano pa? Ganun lang kasimple mga repa. Rock home. Pero pwede pa 'to eh. Pwede pa siya mga repa. Ito yung W40 yan. Kala nyo may tagas. Pwede pa siya. Kaya pag bili kayo ng original, mas patibay talaga ang original. Tagal na nito. Kita nyo naman working pa rin. Kaya lang di siyempre magpapalit na rin ako ng bago. Di sa unahan di palit na rin ako ng bago. So yun, tataas nga lang. Mataas ng konti pala ito. Kala ko mataas ng konti yung sa KYB. Siguro 1 inch and a half, 2 inches siguro. So ayan, palitan ko na rin. So yun, pag ay kahit hindi nyo nalalagyan ng suporta dito sa likuran, dahil pwede nyo naman sikwatin. Ito naman kasing nangyari dito, kala ko stock up na yung isa kasi nga may kalawang na yung isa eh. So nilaro-laro ko nito, itinaas ko. So hindi naman pala siya stock up. Stock up ay doon sa pinakang bushing. Medyo matigas lang talaga yung bushing, lalo pagka matagal na ang inyong unit. So yung tinanggal natin na is original na Isuzu. Nakita nyo naman. So ayan. So higpitan na lang natin to. Tapos wala na. Tapos na ang maliligayang araw. Ayan. Sige, rakon tayo mga repa. So tapos na tayo magpalit ng shock absorber. Isang oras lang natin tinira. Natagalan lang tayo sa pagbibideo. So ano bang magandang shock absorber? Nasa sa inyo po. Kung tatanungin nyo, nasa sa inyo kung anong gusto nyong isalpak sa inyong sasakyan. Kayo naman po ang gagamit yan. So ano bang maganda? Fluid o gas? Siyempre yung para sa akin is depende sa inyo. Pag sa gas kasi matagtag ng konti. Yung bouncy ang tawag. Tapos pag sa sa fluid, makunat. Syempre, fluid yun eh. So nasa sa inyo po. Ang sasakyan ko, kaya ako nagpalit na ng binalik ko sa dating stock na fluid type dahil ang sasakyan ko po ay saan nakakarating. Hindi po ito natitigil sa garahe dahil sa aking bagong business. So ito yung aking gusto ko pa nga kumuha ng isa pang Isuzu Sportivo Crosswind pang service namin. Yes, matibay talaga to. Isipin mo, lumang modelo, hindi pa na-open ang transmission, automatic pa yan mga repa. Tapos yung makina never open pa. Ay di wow. Di ba? So rock on. Yeah.